Good morning everyone. I hope na naipasa na natin lahat ng final requirements sa bawat subjects na meron tayo. Next week ay final exams na rin ninyo. Alam kong marami kayong ginagawa sa buhay at may kanya-kanya kayong tungkulin at trabaho sa mga bahay ninyo. Kahit ganon, sana mabigyan nyo ng sapat na oras ang pagre-review para naman sabay-sabay kayong gagraduate sa susunod na buwan. Sana ay walang maiwan at lahat kayo ay makapasok ng kolehiyo. Nga pala, may isang kulang sa inyo ah. Nasaan si Adam? Gumala ang mga mata ng teacher sa loob ng classroom at naghintay rin ng ilang segundo. Ngunit walang tumugon na mag-aaral. Absent na naman ang isa niyang estudyante at wala ring nakakaalam kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Wala kasing kaibigan ng binata. Hindi naman masama ang ugali nito kaya walang kaibigan. Pero masyadong mahiyain at mas gusto nito ang mapag-isa. Tahimik din ito at di nakikihalubilo sa mga kapwa mag-aaral. Ginawa na ni Sir Louie ang lahat para mapalagay ang loob nito sa kanya at sa kanyang mga kaklase. Pero matatapos na lang ang buong taon, ay hindi pa rin ito natututong makipagkaibigan. Pero sa kabila nun, ay hindi na lang niya pinilit ito. Dahil ayaw niyang maging dahilan yon para huminto sa pag-aaral si Adam. Sige, mag-start na tayo. Baka late lang uli siya tulad ng dati. Nagsimula na nga siya ng klase. Hati ang isip ng guro habang nagtuturo. Hindi mawala sa isip niya kung bakit hindi na naman pumasok sa eskwelahan si Adam. Umasa siya na kahit na sa kalagitnaan ng klase niya ay makikita niya itong pumasok. Nakahanda naman siyang tanggapin ito ng walang halong panunumbat. Ngunit walang Adam na dumating. Class, kapag dumating si Adam sa ibang subjects nyo, pakisabi na puntahan niya ako sa faculty room at may pag-uusapan lang kamo kami. Agad na tumugon ang buong klase. Siya sige. Goodbye class. Nang makalabas, sandaling napahinto ang guro sa may pinto. Napatanaw siya sa kapaligiran at tila nanumbalik ang nakaraan sa kanyang isip. Napangiti siya ng matamis habang sinasariwa ang mga alaala nung dating nangangarap pa lang siya bilang isang mag-aaral na gustong maging teacher. Bumabalik sa kanya ang alaala nung nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. May napanood siyang isang documentary na palabas noon sa isang sikat na TV station. Tungkol ito sa isang guro na nagtuturo sa mga liblib na lugar gaya na lamang ng kinalalagyan niya ngayon. Napaiyak siya nang naturang palabas at simula noon ay nangarap na siya na maging isang pilantropong guro. Nangarap siyang balang araw ay siya naman ang magtuturo sa mga liblib at malalayong lugar. Hindi man tulad sa napanood na ang mga guro ay naglalakad ng ilang kilometro o sinusuong ang malakas na agos ng tubig sa ilog para lang makarating sa paaralan, ay napunta pa rin siya sa isang eskwelahan na nakatayo sa isang liblib na lugar. Naisip niya ang ganong dedikasyon hindi lamang dahil sa kagustuhan niya, kundi dahil naantig ang puso niya sa mga batang nais matuto at may pangarap na magtagumpay sa buhay. Karamihan sa mga estudyante ay mga scholar na hindi rin gaanong kayayaman. Marami siyang nakitang iba't ibang mukha ng kahirapan. Mga bagay na mas lalong nagtulak sa kanya para ipagpatuloy na ilaban ang napiling propesyon. Natupad ang pangarap niya. Naglakad na siya pagkatapos papunta sa faculty room. Nang makarating sa loob ng office, ay naupo na siya sa kanyang sariling lamesa. Kinuha ang baong pagkain at saka sinimulang kainin ang baon. Isang simpleng tanghalian na inihanda sa kanya ng kanyang ina. Nang matapos siya, ay sakto namang tinawag siya ng kanyang kapwa guro at sinabing may naghahanap sa kanyang estudyante niya. Paglingon niya ay nakita niyang nakasilip si Adam. Tila nagdadalawang isip pa itong pumasok. Tinawag niya si Adam at kinawayan. Nang lumapit ang bata, pinaupo niya ito sa kanyang tabi at maayos na kinausap. Sobrang late ka ngayong araw .
May nangyari ba? Emergency? Wala naman po, sir. Pero napuyat po kasi ako kagabi. Tanghali na po ako nagising. Pasensya na po kung hindi po ako nakapasok sa klase nyo. Gumawa naman po ako ng paraan para makaabot pero hindi na po kasi talaga kinaya eh. Ipapaalala ko lang sa'yo, Adam, ha? Exam nyo na next week. Huwag ka nang malilate at mas lalong wag na wag ka nang absent. Tungkol nga po pala dyan, sir. Baka po hindi ko na po kunin. Ano? Anong ibig mo sabihin na hindi mo nakukunin? May problema ba? Sandaling natahimik si Adam at di makatingin sa kanyang guro. Pinagmasdan ni Louie ang binata. Nakita niya sa mukha nito ang labis na lungkot at pag-aalala. Parang may gusto itong sabihin ngunit nag-aalangan kung babanggitin o hindi. Sabi po kasi ng nanay at tatay ko, titigil na po ako sa pag-aaral. Mas kailangan daw kasi nila ako sa bahay. Sayang lang daw yung oras ko sa eskwelahan. Hindi sayang ang pag-aaral, Adam. Para to sa ikagaganda ng kinabukasan mo. Malapit nang matapos ang school year. Huling buwan na lang matatapos ka na ng high school. Ngayon ka pa ba hihinto? Sayang naman yun. Wala po akong magagawa eh. Kung ano ang desisyon nila, yun po ang masusunod. Paano kung sabihin kung ako magpapaaral sa'yo? Kung gusto mo hanggang kolehiyo na para walang masyadong iisipin ng mga magulang mo. Gustong gusto ko po, sir. Kaso wag na lang po. Hindi po talaga papayag ang mga magulang ko. Mas gusto nilang maging Gustong maging ano? Sorry hindi ko masyadong narinig eh. Bakit nga ayaw ka nila mag-aral? Wala ba silang pangarap para sa'yo? Meron po pero ibang bagay ang gusto nilang mangyari sa akin. At ano namang bagay yun, Adam? Pwede ko bang malaman? Hindi po pwede, sir. Huwag na po kayong mausisa. Basta ayoko rin po kayong madamay sa problema namin. Susundin ko na lang po si nanay at tatay kung ano ang gusto nila at kung saan sila masasaya. Pero Adam, hindi ba sabi nila na ang guro ang pangalawang magulang ng mga mag-aaral? Paano kung kausapin ko ang mga magulang mo at ipaintindi ko sa kanila na mahalaga ang pag-aaral? At sasabihin ko sa kanila ang bala kong pag-aralin ka. Gusto kitang tulungan, anak. Wag po! Ayoko po kayo mapahamak. Ayoko madamay kayo sa problema ng pamilya namin. Anong madadamay? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Wala po. Alam ko kung nagsisinungaling ka. Hinawakan ni Sir Louie ang braso ng kanyang estudyante para sana pagaangin ang loob nito. Pero biglang napalayo ang braso ng binata na parang nasaktan. Teka, ano yung mga nasa braso mo? Ba't ang dami mong pasa at sugat? Saan mo nakuha mga yan? Wala po to. Nadapa lang po ako nung mag-igib ako ng tubig sa baba ng bundok. Adam, guro ako. Alam kong hindi yan mga sugat o pasa dahil sa nadapa ka lang. May nananakit ba sa'yo? Sinasaktan ka ba ng mga magulang mo? Sabihan mo ako, tutulungan kita. Sinabi ko na ngang ayoko! Hindi ba malinaw yun, sir? Ayoko malaman mo o makisali ka sa problema ng pamilya ko dahil ayaw po kitang... Sorry po. Sorry po kung nasigawan kita. Halika, kailangan mo ng yakap. Pasensya na kung... Biglang natigilan si Sir Louie nang bigla siyang yakapin ni Adam. Yumuyog-yog ang balikat nito habang umiiyak. Doon naramdaman ng guro na talagang may mabigat na pinagdaraanan ang kanyang estudyante. Sa isiping yun, mas naging buo ang paninindigan niya na makausap ang mga magulang ni Adam at sabihin dito ang kanyang iaalok na tulong. Naramdaman kasi niya na yun ang gusto ng bata. Ayaw nitong tumigil sa pag-aaral. Napakabait mong tao, sir. Ayoko may masamang mangyari sa inyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag napahama kayo dahil sa akin. Kaya please po, hayaan niyo na po ako. O sige, kung yan ang gusto mo. Pero pag-isipan mong mabuti yung mga inaalok ko sa'yo, ha? Alam mo kasi,
Nakikita ko ang sarili ko sa'yo at nangihinayang ako kung hindi mo matupad ang pangarap mo. Saka, pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha. Lapitan mo ko. Handa ako makinig, Adam. Salamat po, sir. Pero siguro po, kakausapin ko sila nanay na payagan na ako maski matapos ko lang tong high school. Pero yung pagkukuleyo, hindi po ako sigurado kung papayagan po nila ako eh. Ako na pong bahala na makipag-usap sa kanila. Sige, kung yan ang desisyon mo, irerespeto ko iyo. Ang mahalaga, makatapos ka, okay? Magsimula ka na rin mag-review, ha? Para maipasa mo ang mga exam mo. Matapos ang ilang sandali ay nagpaalam na rin si Adam sa kanyang teacher. Tumayo na ito at lumabas ng faculty room. Nang makaalis na ito ay tumayo na rin si Louie at sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumagi sa isip niya na sundan ang kanyang estudyante. Mabilis maglakad si Adam pero sinikap niyang wag siyang mapansin. Paminsan-minsan napapalingon ang binata at sa pagkakataong yon, mabilis siyang nagtatago sa likod ng mga puno. Papasok sila sa masukal na gubat. Pasensya ka na, Adam, kung kailangan kitang sundan. Hindi ako makakatulog ng mahimbing kapag hindi ko nalaman ang pinagdadaanan mo. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay narating nila ang isang baryo. Mula sa kinaroroonan sa ilalim ng malaking puno ng mangga, pinagmasdan ng guro ang kapaligiran. Iilang bahay lamang ang naroon, kabilang ang tinitirhan nila Adam. Tahimik niyang sinundan ang tingin ng kanyang estudyante habang ito'y papasok sa isang lumang bahay kubo. Lumabas ang isang ginang mula sa loob at ganun na lamang ang pagkagulat ng guro nang makitang sinampal ng babaeng yon si Adam. San ka galing? Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Ang sabi mo mangunguha ka lang ng kahoy sa gubat. San ka na naman napadpad? Tsaka nasa ng mga panggatong na nakuha mo? Imposibleng wala. Nay, pasensya na po. Hindi na po kasi ako nakapulot ng panggatong kasi ang totoo niyan, nanggaling po ako sa school at huminto sa pagsasalita si Adam nang muling tumama ang malakas na sampal ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Doon na ito napahagulgol ng malakas. Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong huwag ka nang babalik sa lugar na yon? Ano bang binabalikan mo doon ha? Nay, gusto ko pong mag-aral. Wala kang makukuha sa aral-aral na yan. Kahit makapagtapos ka, wala ka namang mapapasukan trabaho. Hindi mo kailangan ng diploma sa buhay mo. Pero pangarap ko po yun. Madami po akong matututunan sa paaralan. Manahimik ka! Ang tatay mo lang ang pwedeng magturo sa'yo ng mga kailangan mong kaalaman. Nasasayang lang ang oras mo dyan. Noon ko pa sinasabi sa'yo, hindi mo kailangan ng diploma. Mas kailangan mong magsanay kasama ang tatay mo. Pero ayoko nga pong maging katulad nyo. Gusto ko po mag-aral. Gusto ko matutunan ang mga kailangan ko sa mundo at hindi na mga bagay na gusto nyo. Gusto ko maging pulis. Gusto ko makatulong sa mga nangangailangan balang araw. Gusto kong... Hindi mangyayari yan, Adam. Hindi ka magiging pulis at hindi ka tataliwas sa kultura at tradisyon na mayroon tayo. Sa ayaw mo at sa gusto, magiging katulad ka namin. Ipagpapatuloy mo ang mga bagay na ginagawa ng angkan natin. Paano kung ayaw ko? Papatayin niyo ba ako kung ayaw ko sumunod? Huwag mo kong umpisahan, Adam! Makikita mo, pagdating ng tatay mo, humanda ka! Sagutin mo ako, Nay! Papatayin niyo ba ako? Alam niyo bang mas gusto ko yun? Yung tapusin niyo na ang buhay ko kaysa sa pilitin ako na gawin ang isang bagay na ayaw ko! Sige, patayin niyo na ako! Ayoko na, Nay! Gusto ko magligtas ng tao! Yun ang pangarap ko! Kung hindi rin lang matutupad yun at gusto niyong masusunod, mas mainam pa na patayin niyo na lang ako! Sino ang nag-iimpluwensya sa'yo niyan, ha, Adam? Bakit ganyan ka mag-isip? Yan ba ang natututunan mo sa eskwelahang pinapasukan mo? Puro kasinungalingan ang isinasaksak nila dyan sa utak mo. Tinuturuan kayong maging suwail sa mga magulang nyo.
Hindi totoo yan! Wala silang masamang itinuturo sa amin! Kayo ang may balak na masama! Kayo ang masama! Abat, sobra ka na talaga! Binabalaan kita, Adam! Pag di ka tumigil, Ano? Sa palagay niyo matatakot niyo pa po ako sa mga pagbabanta niyo? papatayin ko ang mga kaklase mo at yung buwisit na adviser mo! Habang nasa likod ng puno at nagtatago, ay dinig na dinig ni Sir Louie ang pinag-uusapan ng mag-ina. Napapakunot noo siya at hindi niya maintindihan kung ano ang pinupunto ng ina ni Adam. At hindi rin niya maunawaan kung bakit napunta sa pagbabanta ang dapat sanay maayos na usapan. Nay, wag! Nakikiusap ako! Huwag niyo naman po silang idamay! Sariling desisyon ko po yung mga sinasabi ko sa inyo at hindi sa kanila. Wala po silang kinalaman dito. Kung galit kayo, ako na lang po ang saktan niyo. Kung matigas ang ulo mo, mas matigas ang ulo ko, Adam! Humanda sa akin yung mga nasa eskwelahan! Nay! Oh, nandito na pala ang tatay mo! Oh, ano na naman ba yung pinagtatalunan niyo mag-ina? Abay, nandun pala ako sa kanto, dinig na dinig ko na ang boses mo, Lorna. Nagtatalo na naman ba kayo? Pagsabihan mo tong anak mo, napakatigas ng ulo! Bumabalik pa rin dun sa eskwelahan nila? Sinasabi ko na nga ba? Bilisan mo! Pumasok ka sa loob! Tay, wag po! Maawa po kayo, hindi na po mauulit! Nang halos kalad ka rin ng ama si Adam, muntik na ring mapasugod ang gurong si Louie dahil sa pinaghalong gulat, pagtataka at pag-aalala. Ngunit pinili niyang manatili sa kinalalagyan dahil baka lalo lang lumala ang sitwasyon dahil unang-una, palihim siyang sumunod doon. Baka isipin ng mga taga-baryo na may masama siyang intensyon. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya na lamang siyang bumalik sa faculty office. Pagkarating doon, agad siyang kumonsulta sa kapwa niya guro. Sir, may tanong po ako. Ano yun, Sir Louie? Ano po bang pwede kong gawin kapag nalaman kong sinasaktan ng estudyante ko? Sinasaktan? Paano sinasaktan? Binubuli ba siya physically? Hindi nangyari sa loob ng paaralan kundi sa loob mismo ng bahay nila. Sinasaktan siya ng kanyang ama at ina. Kung ama at ina niyang may gawa, baka dinidisiplina lang nila yung mag-aaral mo. Alam mo na, bilang mga totoong magulang talaga niya. Naiintindihan ko naman po yun, pero paano kung nagiging dahilan yun upang hindi na mag-aral ang bata? Paano kung sila mismo ayaw ng pag-aralin yung sinasabi kong estudyante? Pero gusto bang mag-aral ng bata? Oo, gustong-gusto niya mag-aral. Nakausap at natanong ko na rin siya. Kung hindi dahil sa pagkontra ng mga magulang niya, talagang gusto niya makapagtapos. Ano bang pwede kong gawin? Marami tayong pwedeng gawin, sir. Pero ang pinaka-suwestyon ko, personal mong kausapin ang mga magulang ng batang yon. Alamin mo kung bakit ayaw na nilang pag-aralin. Kung kulang ba sa panggastos o hindi sapat ang kita nila. O baka naman may iba pang dahilan. Alam mo, mahirap din kasi yung basta ka na lang makikialam at tutulungan mo yung bata nang hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Yan nga rin ang iniisip ko, sir . Kasi kung financial problem lang, kaya ko namang saluhin yun. Pero ayon sa estudyante ko, magulang ang may ayaw. May isa pa siyang sinasabi. Medyo kinakabahan na nga ako . Tungkol saan naman? Bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha mo? Sabi nung estudyante ko, wag na raw ako parang, alam mo yon, makisali sa problema ng pamilya nila. May sinabi siya tungkol sa kapahamakan or something. Tapos, kitang-kita ko yung takot sa mga mata niya na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya direktang masabi sa akin. Naku sir, baka sobrang personal na problema nga yan. Siguro mas maganda na wag na lang tayong makialam. Iba kasi dito sa probinsya . Iba ang takbo ng isip nila. Ha? Anong ibig mo sabihin, sir? Meron dito mga magulang na masyadong brutal. Minsan may nakausap ako ng magulang nung nagalit. Hinabol ako ng taga . Nakakatakot kaya. Talaga? Seryoso?
Oo, totoo yun. Natakot nga ako na sobra nun eh. Magmula nun, kapag may nagpapaalam na estudyante sa akin, inaayaan ko na. Iniisip ko na lang na mas okay na lang na pakawalan ko yung isang estudyante ko kesa naman madamay pa yung karamihan. Parang hindi ko naman maatim na pabayaan yung estudyante ko ng ganun. Lalo na kung makikita ko naman na masikap yung bata, talagang may pangarap. Alam ko ang punto mo, sir. Kaso may mga pagkakataon talaga na kailangan na rin nating sumuko. Mas maganda na mahalin mo ang sarili mo, sir. At ingatan yan. Alang-alang sa ibang estudyante mo. Huwag na tayong makisali sa problema ng may problema. Pero hindi ko pa naman nakakausap ang mga magulang ni Adam. Baka sakaling makinig sila sa akin. Ikaw ang bahala. Pero sinasabihan na kita ha, hindi magiging madali ang gagawin mo. Ewan ko ba? Hindi ko talaga maatim na iwan sa ere yung bata. Nakikita ko talaga sa kanya may pangarap siya at ayaw niyang huminto. Baka kung hindi ko magawa ng paraan to, habang buhay akong makukonsensya. Nasa iyo naman yan, sir. Ang akin lang, kung sakaling makatagpo ka ng gaya ng naging karanasan ko before, alam mo na ang dapat gawin. Oo, guro tayo at responsibilidad natin ang bawat mag-aaral. Pero wag mo rin kakalimutan, sir na tao lang din tayo. Hindi tayo mga superhero na may superpowers. Tama. Salamat sa paalala. Mabuti pa, ipatawag mo na lang dito yung mga magulang niya para kahit papano maging ligtas ka. Wala kang dapat na alalahanin sa seguridad mo. Mahirap yung ikaw ang pupunta sa mga lugar nila. Nako, hindi naman natin alam kung anong likaw ng mga bituka niyan at saka utak nila eh. Mukhang malabo dito mangyari ang pag-uusap, sir. Yung bata nga, ayaw papuntahin dito eh. Sila pa kaya? Pero alam ko naman na kung saan ang bahay nila. Ako na lang ang personal na makikipag-usap sa kanila. Ikaw, bahala ka. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng kasama. Naku sir, wag na po. Malaking abala pa po sa inyo yon. Susubukan ko munang ako muna magpunta. At kapag kailangan ko na ng backup, sige po, sa inyo po agad ako lalapit. O sige, kung yan ang gusto mo. May isa pa pala akong ibibilin lalo na kapag mga liblib na baryo ang pupuntahan mo. Ano yun? Oh, ba't parang naging seryoso ka bigla? Titig na titig ka sa mukha ko. Baka kasi matawa ka eh. Kung di mo kabisado ang lugar na pupuntahan mo, magbaon ka ng asin at bawang. Ilagay mo sa loob ng bag. Napakunot ang noo ni Sir Louie nang marinig ang sinabi ng kanyang kapwa-guro. Naghintay pa siya ng ilang sandali at tinitignan kung nagpapatawa ba ito o hindi. Pero nanatiling nakapurmal ang mukha ng kausap. Bakit mo naman ako pinagbabaon ng asin at bawang? Bakit? May aswang ba dito? Alam kong di ka maniniwala kung sasabihin kong oo. Kasi alam mo na, mga taong lungsod di naniniwala sa mga ganyan. Nakakarinig na nga ako ng mga kwentong ganyan saka nakakanood ng mga pelikula. Pero hindi pa talaga ako kumbinsido kung talagang meron nga bang ganong klase ng nilalang dito sa mundo. Hindi pa kasi ako nakakakita kaya hindi ako naniniwala. Totoo sila. Nakakita na ako. Kaya ako sinasabi sa iyo ito para makapag-ingat ka at huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao rito. Saka sinasabi ko rin sa ito para kahit papano may baon ka palaging proteksyon. Takot kasi ang mga aswang na yan sa asin at bawang. Nakakakilabot naman yung mga sinabi mo. Pero sige, gagawin ko ang mga bilin mo. Mabuti na sigurado kaysa magsisi sa uli, sir. Ito ang tandaan mo Sa probinsyang kinalalagyan mo ngayon, hindi lahat ng kaharap mo ay tao. Hindi lahat ng gurong nandito ay guro talaga. Hindi lahat ng mag-aaral na tinuturuan mo ay normal na bata. Hindi tayo sigurado pero maaaring isa sa kanila ay nagpapanggap. Kahit nga ako hindi mo ako pwedeng pagkatiwalaan dahil ang mga aswang na sinasabi ko kayang magpalit ng anyo. Mapanlin lang kumbaga. Maaaring tao sa umaga pero halimaw sa gabi. Sandaling napaisip ang gurong si Louie
habang nakikinig sa mga tinuran ng kapwa guro. Hindi niya maiwasan na maalala ang mga sinabi ng kanyang estudyanteng si Adam. May mga pagkakataong tila may gustong ipahiwatig ang bata. Mga pahiwatig na naiisip ni Louie ngunit pilit niyang binabaliwala. Sana nga ay mali siya. Sana ay walang kinalaman sa aswang o anumang madilim na bagay ang mga hinala niya tungkol sa kalagayan ni Adam. Hinihiling niyang sana'y mas mababaw na dahilan lamang ito. Marahil mga problemang pangkaraniwan sa isang kabataan. Napabuntong hininga siya nang muling sumagi sa isip niya ang salitang aswang. Bagamat di siya naniniwala sa mga pamahiin at nilalang na mula sa alamat, natatakot pa rin siya sa posibilidad na may katotohanang namumuhay sa mundo ang mga ganong klase ng nilalang. Kinilabutan siya sa naisip na yon. Natigil lang siya sa malalim na pag-iisip nang kalabitin siya ng kaharap na guro. Stoy, okay ka lang ba, sir? Bigla ka kasing natahimik na at parang namutla. Natatakot ka na ba? Wala. May naalala lang ako. Huwag mo ko alalahanin. At kung sakali mang may mga aswang talaga, mabuti pa magbasa-basa na ako ng mga aklat na may kinalaman sa aswang para alam ko kung paano ko sila lalabanan. Alam mo, hanga ako sa dedikasyon mo. Nakakabilib ang mga ginagawa mong pagmamalasakit sa mga estudyante, ha? Kung may parangal lang na Best Teacher of the Year, nako, ikaw na yun, sir. Bakit naman po? Kasi naman, sa lahat ng gurong nakasalamuha at nakaharap ko, isa ka sa pinakamatapang at talagang mahalang propesyon mo bilang guro. Parang kaya mong suungin ang lahat ng balakid, mabigyan lamang ng sapat na edukasyon ng bawat mag-aaral. Nako, ilan na lang ang may ganyang mindset, sir, ha? Kumbaga, napaka-rare sa mga katulad natin. Yung iba kasi, makapagturo lang, ganun. Hindi na nila inuunawa ang kalagayan ng mga mag-aaral nila. Mahal ko kasi ang trabaho ko. Yun lang siguro ang dahilan. Yung mga estudyante ko, mga anak ko na sila. Gusto ko lahat sila maging successful. Yung matupad nila yung mga pangarap nila sa kabila ng hirap ng buhay. Ang gusto ko, maranasan nila na maging patas din ang buhay sa kanila. Tama! Sana lahat ng guro ganyan ang mindset. O siya, medyo napahaba na yata ang usapan natin eh. Malapit na mag-uwian, kailangan na natin maganda para umuwi. Basta ha, kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Sige sir, maraming salamat po ulit. Kinabukasan, maagang nagising si Louie upang gawin ang bagay na nabanggit niya kahapon sa kapwa guro. Ito ay ang pagbalik niya sa bahay ng mag-aaral na si Adam upang personal niyang makausap ang mga magulang nito. Bago lumabas ng bahay, sandali siyang napahinto nang maalala ang ilang pang bagay na dapat niyang dalhin. Ang bawang at asin. Kinuha niya na ang isang buong bawang at gamit naman ang maliit na plastik, nagbalot siya ng isang salop ng asin. Matapos ay agad niya yung ipinasok sa bulsa ng kanyang backpack. Araw ng Sabado kaya malaya niyang gawin ang gusto. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa baryo ni na Adam. Muli ay nilakaran na naman niya ang masukal at makalat na gubat. Tanging paglalakad lamang ang pwede papunta sa lugar na yon dahil wala pang ibang daan at wala ring sasakyan na papasok sa baryo. Kung liblib na ang pinagtuturuan niyang mataas na paaralan, ay mas higit na tago ang baryong tinitirhan ni Adam. Ni hindi pa yun naaabot maging ng elektrisidad. Kaya naman maaga pa lang ay gumayak na ito upang hindi siya abuti ng dilim. Makalipas ang ilang oras ay narating na rin niya ang bungad ng baryo. Hindi na muna siya pumasok kaagad bagkus ay nagpahinga siya sandali sa ilalim ng isang puno. Ilang minuto pa lang siyang naroon ay nakarinig siya ng mga paparating na tao. Nag-uusap ang mga ito. Nang kanyang silipin ay nakita niyang si Adam yon kasama ang lalaking sa palagay niya ay ang ama ng kanyang estudyante. Pumwesto ang mga ito sa di kalayuan sa pinagtataguan niyang puno. Subukan mo.
Kaya mong kainin yan. Sa umpisa lang talaga parang hindi kaya pero kapag nasanay ka na, masasarapan ka na sa hilaw na karne. Kailangan mong matuto para hindi ka mapahamak dito. Kailangan mong masanay para maging kabilang ka na sa mga kauri natin. Hindi ko po kaya, Tay. Nakakadiri. Tignan nyo nga yung pinapakain nyo sa akin, oh. Sariwang-sariwa ang dugo. Baka magkasakit pa ako sa pinagagawa nyo. Kayo ba, hindi ba kayo nandidiri sa kinakain nyong yan? Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong gawin to, Adam. Huwag ka na magbatigas dahil ito ang kapalaran natin. Kahit anong gawin natin, dito pa rin tayo babagsak. Magiging katulad ka namin sa ayaw at sa gusto mo. Kaya huwag ka na kumontra. Ito na lang ang pangarapin mo, yung maging isa ka sa amin. Ayoko pong maging katulad nyo. Sa galit ng ama ay bigla niyang sinakal si Adam. Walang kalaban-laban ang binata sa ginawa ng kanyang ama. Kinakapos na ito ng paghinga ngunit hindi pa rin siya nito binibitawan. Kung yan ang gusto mo, ngayon palang papatayin na kita. Wala akong anak na suwail. Ngunit binitawan niya rin ang anak pagkatapos nitong makita na namutla ng todo ang mukha nito. Habol hininga ang binata nang bitawan siya ng ama. Kaya nyo ginagawa sa akin to dahil hindi nyo ako mahal. Kahit ilang beses nyo akong saktan na tanungin, ayoko maging katulad nyo. May iba akong pangarap. Gusto kong maging pulis. Gusto kong magligtas ng buhay, hindi ang pumatay. Talagang pinipilit mo ko, ha? Halika! Kainin mo tong karne! Tay, ayoko po! Ah! Ah! Gamit ang kanang kamay, marahas na sinabunutan ng ama ang kanyang anak na si Adam. Pinilit niya itong yumuko at isinubsob ang muka ng bata sa hilaw na karne ng baboy na nakalatag sa lupa. Sariwa at bagong katay ito. Halos nilalangaw pa dahil sa lansa. Wala nang nagawa si Adam kundi sundin ang utos ng ama. Dahan-dahan niyang kinagat ang malamig at madulas na karne. Nararamdaman ng bawat hibla nito habang ang amoy na masangsang ay pumupuno sa kanyang ilong at bibig. Nang iangat ng ama ang ulo niya, nakita ni Louie ang nakakalat na dugo sa mukha at bibig ng binata. Nasa di kalayuan lang si Louie at nakatago pa rin sa likod ng isang malaking puno. Halos hindi siya makahinga sa takot at labis na pagkagulat sa nasaksihan. Habang lumilipas ang mga sandali, ay mas lalong tumitindi ang takot niya habang nakikita ang kawalang hiyaan ng ama sa kanyang estudyante. Gusto niyang tulungan si Adam pero nagdalawang isip siya nang makitang may dalang itakang lalaki na nakasukbit sa kanyang bewang. Kaya naman mas pinili na lang niyang magkubli at nag-ingat na hindi nila matuklasan ang ginagawa niyang panunood. Bakit? Bakit nyo to ginagawa sa anak ninyo? Bulong at tanong niya sa isip habang nakatitig siya sa dalawang lalaki. Napahawak siya sa kanyang bibig habang pinipigilan ng pagduduwal habang patuloy na pinagmamasdan ng mag-ama. O ano, hindi ba tama ako? Masarap yung sariwang karne? Magmula ngayon, yan na lang muna ang kakainin mo para masanay na yung tiyan mo. Teka, Biglang natigilan ng ama ni Adam. Parang lumakas ang paghinga nito na tila may inaamoy sa hangin. Dahan-dahang tumayo ito mula sa pagkakasubsob ng anak sa hilaw na karne. Paminsan-minsang tumitirik ang mga mata nito at tila sinisipat ang bawat sulok ng lugar. Banayad itong kumilos at pinakikinggan ng mga kaluskos. Maging ang kaunting ingay na maaaring magbigay linaw sa naiisip niyang may ibang presensya sa paligid. Nanlilisik ang mga mata nito habang inaamoy-amoy ang hangin. Bahagyang kumunot ang kanyang noo at bumuka ang kanyang bibig. May naamoy na kakaiba. Magalaw ang kanyang mga mata, nagmamasid at nagmamatsyag. Sinubukan itong sundan ang direksyon ng kanyang pangamoy at sa isang iglap,
Natuon ang paningin niya sa punong pinagtataguan ng guro. Samantalang si Louie naman ay pilit na pinakakalma ang sarili. Tinakpan pa niya ang kanyang bibig at pinilit na pigilan ang kanyang paghinga. Binawasan din niya ang pagkilos upang hindi makagawa ng ingay na maaaring makapagturo sa kinaroroonan niya. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yapak na papalapit. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanang direksyon at mula roon, nakita niyang nakatitig sa kanya ang mag-aaral na si Adam. Seryoso ang mukha nito na animoy sinisisi siya kung bakit siya naroon. Sa kabilang banda, habang papalapit si Mang Rodel sa kinaroroonan ng guro, ay biglang may nalaglag na musang mula sa puno. Pwisit kang hayop ka! Akala ko talaga may ibang tao na dito. Musang lang pala. Opo, musang lang po yan, Tay. O siya, magpatuloy na tayo. Marami pa akong dapat na ituro sa'yo. Sige po, pero pwede po bang doon na lang tayo sa banda roon? Ayoko na po dito. Puro dugo ng lupa eh. Gusto ko po doon sa may bandang ilog. Nauuhaw po kasi ko eh. O sige, doon na muna tayo. Tumulo ang luha mula sa mata ng guro nang unti-unti nang nawala sa kanyang paningin ng mag-ama. Napasandal siya sa puno at tila nanghihina sa kanyang mga nakita. May pagkakataon na siya para lumayo at tumakas, pero nang bigla niyang maalala ang mukha ni Adam, nagdesisyon siyang sundan ng mag-ama. Nakita niya ang mga ito sa ilog at nakaupo sa may pangpang at may kung anong seryosong pinag-uusapan. Muli siyang nagkubli at pinakinggan ng dalawa. Sa susunod na buwan, kailangan mo makapagdala ng alay dito. Doon na nila susuriin kung talagang mapapabilang ka na sa amin, Adam. Sana wag mo kong biguin, dahil kapag hindi ka nagtagumpay, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo at sa pamilya natin. Susundin ko po lahat ng sasabihin nyo. Pero may isang pakiusap ako sa inyo, Tatay. Ano yon? Gusto ko pong tapusin maski yung isang buwan na lang sa high school. Ano? Hindi ba't napag-usapan na natin ang bagay na yan? Pero Tay, graduation ko na po kasi sa isang buwan eh. Pwede ko naman po sigurong pagsabayin yung pag-aaral ko sa tungkulin ko dito sa baryo natin. Tutuparin ko yung sinasabi niyong kapalaran ko at yung kultura dito. Basta hayaan niyo sana ako na makatapos man lang maski high school. Napag-usapan na natin ito. Ayoko nang paulit-ulit. Nakikiusap po ako. Huwag na sabi matigas ang ulo mo. Hindi ka na namin papayagang pumasok dahil natututo ka lamang ng mga bagay na taliwas sa paniniwala natin. Maliligaw ka lang lanlanda sa pesteng paaralan na yan. Pero hindi niyo po ba nakikita? Dahil sa nakakasalamuha akong mga tao, nalalaman ko kung anong kalakasan at kahinaan nila. Yung mga yun, pwede ko magamit sa mga susunod na ipapagawa niyo sa akin. Hindi mo ako maloloko, Adam. Ako ang nagpalaki sa'yo kaya alam ko yung simpatsya mo hindi sa aming mga kalahi mo. Naaawa ka sa mga tao. Yun ang totoo. Wala na ba talaga akong mapagpipilian, Tay? Wala na ba talaga akong karapatan sa sarili ko? Na lahat ng gusto niyo yun ang masusunod? Oo, wala ka ng ibang susundin kundi kami ng nanay mo. O siya, tanghali na pala. Mauna na muna ako sa bahay. Mamaya na lang natin ipagpatuloy ang pagsasanay mo. Mabuti pa ay pumulot ka na lang muna ng panggatong bago ka umuwi sa bahay. Sige po, Tay. Masusunod po. Nang makalayo ang ama ni Adam, lumabas mula sa kanyang pinagtataguan ng guro. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata na noon ay nakatanaw sa ilog. Tila kay lalim ng iniisip. Nang makita siya ni Adam, hindi ito nagulat. Tahimik lang itong naghintay sa paglapit ng kanyang guro. Sandali silang nagkatitigan. Ang mga mata ni Adam parang mas lalong lumalim at nangitim. Adam, napayuko ang binata at hinagod ang sariling palad. Waring pinalalakas nito ang loob. Ayos ka lang ba?
May masakit ba sa'yo? O eto, punasan mo ang bibig mo para maalis yung mga natuyo ng dugo. Ano pa bang ginagawa niyo dito? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong wag na wag kayong pupunta dito sa bahay? Hindi ba kayo nakakaintindi? Gusto ko lang naman sanang makamusta ang mga magulang mo eh. Hindi niyo alam ang pinapasok niyo, sir. Hindi ka na sana nagpunta dito. Adam, alam kong binalaan mo na ako, pero hindi kasi kita matiis. Yung tatay mo, bakit ka pinapakain ng sariwang karne? Naguguluhan ako sa mga nakita at narinig ko. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang lahat? Maski paliwanag ko sa inyo, hindi niyo rin po maintindihan, sir. Mabuti pa umuwi na kayo. Pero hindi kita pwedeng pabayaan ng ganyan. Umuwi ka na! Hindi mo magugustuhang abutan dito ng dilim. Kung gusto mo pang mabuhay na matagal, kalimutan mo na ako! Naramdaman ni Louie ang bigat ng salitang binitiwan ng kanyang estudyante. Muli siyang napatitig dito ng mata sa mata. Gusto mo bang gawin ang mga ipinapagawa ng tatay mo? Hindi kaagad nakasagot si Adam. Pero nang magsalita siya, dama ni Louie ang lungkot at pangambang bumabalot sa boses ng bata. Wala naman po kaming ibang pagpipilian, sir. Kundi ang sundin lang po siya. Sumama ka na sa akin. Alam kong masama na takasan mo ang mga magulang mo. Pero mas masama kung mananatili ka rito. Ano? Nasisiraan na po ba kayo ng bait? Seryoso ko. Huwag mong sayangin ang buhay mo rito. Hindi po pwede. Kung gusto niyo akong tulungan, hindi sa ganitong paraan. Huwag na po ninyo akong pakialaman. Mapapahamak po kayo sa ginagawa niyo. Oo, alam kong mabait kayo. Maalalahanin, kaya nga ayoko madamay kayo. Ayoko mapahamak kayo dahil sa akin. Umalis na kayo, sir. Bago pa may makakita sa inyo rito. Nag-alangan si Sir Louie ngunit hindi niya kayang tiisin ang nararamdaman niyang pangangailangan ng tulong ni Adam. Alam niyang delikado ang kanyang ginagawa pero hindi rin niya kayang talikuran ang batang nagdurusa sa sitwasyong hindi naman niya gusto. Adam, hindi ko kayang iwan ka ng ganito. Hindi mo kailangang piliin ang ganitong klase ng buhay. Bata ka pa. May pagkakataon ka pang pumili ng gusto mo para sa sarili mo. Napailing si Adam. Pinipilit ang sariling maging matatag sa kabila ng pag-aalalang nararamdaman niya para sa kanyang guro. Sir, alam ko pong nagmamalasakit kayo pero hindi po ito simpleng bagay. Hindi niyo po naiintindihan. Wala akong ibang magagawa kundi sundin si tatay. Sa totoo lang, mas gusto kong kayo ang umalis na lang dito. Mapanganib ang lahat ng ito para sa inyo. At mas mapanganib ang manatili ka rito, Adam. Nakita ko ang ginagawa ng tatay mo. Hindi normal ang ganito. Ang buhay mo, ang pagkatao mo mismo ang nakataya rito. Sandaling natigilan si Adam. Pero baka sa kanyang mga mata ang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Hindi niya kayang iwan ang kanyang pamilya. Kahit alam niyang hindi tama ang mga ipinapagawa ng kanyang ama. Pasensya na po, sir. Pero hindi ko po kayang takasan ang pamilya ko. Hindi niyo po naiintindihan. Gusto kong maintindihan, Adam. Bakit ginagawa sa ito ng tatay mo? Bakit kanya pinapakain ng hilaw na karne? Saka ano yung lahi? Ano ba yung sinasabi niya tungkol sa pamilya niyo? Isa po akong aswang, sir. Anong sinabi mo? Isa kang aswang? Opo, sir. Aswang ang nanay at tatay ko. Aswang ang angkang kinabibilangan ko. Ito ang bagay na pumipigil sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Biglang tila nakaramdam ng panghihina si Louie nang marinig ang mga katagang sinambit ni Adam. Nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod at napasalampak siya sa batuhan. Niyakap niya ang bata. Nabahira ng mantsa ng dugo ang kanyang mga damit pero ayos lang yun sa kanya. Umiyak siya ng walang tigil habang hinahawakan ang mukha ni Adam.
ang inosenteng mukha nito na may madilim palang katauhan. Sorry kung hindi agad ako makapagsalita. Hindi lang kasi ako, alam mo na, makapaniwalang Naaswang po ang isa sa mga mag-aaral nyo. Ayos lang po sa akin, nakatakutan nyo po ako o iwasan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko rin po kayo sasaktan. Dahil alam kong mabuting tao kayo. Hindi naman sa ganun, Adam. Kailangan ko lang ng ilang minuto. Never pa kasi ako naka-encounter ng ganito. Kaya naman kung makikita mo, nanginginig pa ang mga tuhod ko. Nanlalamig din ang mga palad ko. Marami akong gustong itanong pero hindi ko ba alam kung hindi ko masabi ng direkta sa iyo eh. Gaya po ng ano, sir? Hindi ka naman kumakain ng tao, di ba? Hindi ka naman pumapatay o, alam mo na, nambibiktima. Ganun kasi ang mga naririnig ko nung nasa Maynila pa ako. Hindi pa po. At hindi ko po gagawin yun. Maaaring napilitan akong kumain ng hilaw na karne, sir, pero hindi ako aabot sa puntong tao naman ang titikman ko. Paano mo nakakayanan ng lahat ng ito? Alam ko pong mahirap intindihin, sir. Lalo na kung bago sa inyong ganitong mga bagay. Pero kahit ako hindi rin naman sanay. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Pero para kay tatay, ginagawa kong lahat ng kaya ko. Sige, ganito. Kung sakaling magbago ang isip mo, alam mo kung saan ako pupuntahan, ha? Humingi ka lang ng tulong sa akin. Sige po, sige na, umalis na ho kayo. Baka mamaya lang nandito na ang mga kaanak ko. Baka mapahama kayo, lalo pat may dala kayong bawang at asin. Paano mo nalaman? Isa po yun sa kakayahan ng isang aswang. Matala sa mga pang-amoy namin. Umuwi na po kayo, sir. Pumalik na po kayo sa inyo bago pa mahuli ang lahat. Kalimutan nyo na lang po lahat na nangyari. Lahat ng narinig nyo. Magkita na lang po tayo sa Lunes. Tatapusin ko po ang high school, pangako yan. Basta wag na po kayong pupunta uli dito. Talaga? Pangako mo magtatapos ka? Opo, ako na po ang kakausap sa kanila. Basta wag na po kayong pupunta dito ulit. Sige, hihintayin kita. Matapos ang pag-uusap nila ay umuwi na nga si Sir Louie. Sa loob ng 2 araw ay halos hindi nakatulog ang teacher dahil sa kanyang mga natuklasan sa tunay na pagkatao ng kanyang estudyanteng si Adam. Hindi siya mapakali at hindi mawala sa isip niya ang mga napag-usapan nila. Hindi iisang beses na inisip niyang balikan ito at itakas sa lugar na yun. Pero pinigilan na lamang niya ang sarili dahil alam niyang hindi rin naman sasama sa kanya si Adam. Isa na lang talaga ang pinangahawakan niya. Ang pumasok ito at makausap niya para kumbinsihin na magbalik loob sa Diyos upang hindi niya tamasahin ang basbas ng mga alagad ng kadiliman. Alam kasi niyang mabait talagang bata si Adam at ayaw niyang pumayag na maging masama ito dahil lamang sa angkang kinalakhan nito. Araw ng Lunes, inasahan niyang darating ito tulad ng pangako niyang kukuha ito ng exam at magtatapos ng high school. Ngunit pagdating niya sa classroom, ay walang Adam na nagpakita. Nalungkot siya at labis ang kanyang naging pag-aalala para dito. Itinuloy na lang niya ang exam maski wala si Adam. Pagkatapos ng kanyang klase, ay mabilis niyang tinungo ang faculty room at pinuntahan si Sir Gomez. Agad niyang hinila ang upuang nasa harapan ng lamesa nito at kinalabit ang kapwa guro. Oh, may problema ba, sir? Bakit tagaktak ang pawis mo at parang kinakabahan ka? Hindi ko alam kung paano ito itatanong pero wala na ako ibang maisip na pwedeng lapitan, sir. May alam ba kayong paraan para matalo ang isang aswang? Ano yan? Joke ba yan? Nanatiling nakatitig ng walang kakurap-kurap ang guro. Seryoso ka sa tanong mo? Ay, nakakatakot naman yung tinatanong mo. Ano bang meron? Kailangan ko malaman ng sagot, Sir Gomez. Yung bawang at asin, alam kong hindi yun sapat para makatalo ng aswang. Lalo ng angkan ng mga aswang.
Tulungan mo sana ako. Gusto ko malaman. Ano? Angkan ng mga aswang? Tama bang narinig ko? Ibig sabihin, hindi lang iisang aswang ang tinutukoy mo, kundi isang buong grupo ng mga aswang? Tama ang narinig mo, sir. Hindi lang basta grupo. Baka nga isang baryo pa ng mga aswang. Hindi pa ako sigurado kung lahat ng kasama niya ron aswang din. Para saan ba to? Ano bang pinaplano mo? Gusto kong iligtas ang estudyante ko. Sino ang estudyante mo? Abay, delikado yung papasukin mo. Baka mapahama ka. Pwedeng buhay mo magiging kapalit dyan. Sino ba yung binabanggit mong estudyanteng yan? Si Adam. Ang pamilya niya mula sa angkan ng mga aswang. Ano? Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Naku, mabigat ng paratang yan, sir. Baka may ibang makarinig at makarating kina Adam. Matatanggal ka sa pagiging guro dahil sa mga sinasabi mo na yan. Nagsasabi ako ng totoo. Si Adam mismo nagsabi sa akin. At nakita ko mismo ng dalawang mga mata ko kung paano siya pinakain ng tatay niya ng hilaw na karne. Teka ha? Alam mo kung totoo ang sinasabi mo, mas mainam na itigil mo lang kung anong binabalak mo. Hayaan mo na yung bata. Total, pamilya niya naman yung kasama niya eh. Huwag mong gawing komplikado ang lahat, sir. Kung naaawa ka dun sa bata, dapat mas mauna mong kaawaan ang sarili mo, ang buhay mo, at ang pamilya mo. Naisip mo ba sila kung sakali na may masama mangyari sa'yo? Yung mga taong gusto mong kalabanin, mga alagad ng dilim yun. Hindi sila sumasanto ng isang tao, lalo na ang katulad mo. Mabagsik sila, mapanlin lang, pumapatay at kumakain ng tao. Sir Gomez, makinig ka sa akin. 2 araw ko na rin itong pinag-iisipan. Gusto ko lang talagang ilayo yung bata sa kanila. Ayokong tuluyang maging aswang siya dahil hindi yun ang gusto niya. May ibang pangarap yung bata. At yun ang gusto kong matupad niya. Para saan? Anong reward pagkatapos niyan? Hindi ako umaasa ng regalo o kapalit sa mga kabutihang nagagawa ko, sir. Alam ko, malakas ang pananalig ko na isa ito sa dahilan kung bakit dito ako ipinadala at kung bakit dito ako nagtuturo. Ayokong maligaw ng landas ang batang yun. Mabait siyang bata. Naku, mukhang hindi na talaga mababali ang pasya mo, sir ah. Wala akong may tutulong sa'yo pero may kakilala ako na pwede mong lapitan. Ay, salamat. Sino? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Siya si Lolo Pasiano, isa sa pinakamatandang naninirahan sa baryo namin at kilala rin bilang isa sa pinakamagaling na albularyo dito sa probinsya. Maraming alam yun tungkol sa mga aswang. Ay, salamat. Malaking tulong to para sa misyon ko. Maaring siya na lang talaga ang pag-asa para mailigtas ko si Adam. Pero bago tayo pumunta doon, kailangan mo ring ihanda yung sarili mo ha. Si Lolo Pasiano, hindi basta-basta nagbibigay ng tulong kung hindi niya nakikitang bukal sa loob mo yung pakay mo. Alam kong tutulungan niya ako. Malakas ang pananalig ko. At gagawin ko ang lahat para matuto. Tatanggapin ko ang lahat ng anumang klase ng tulong alang-alang kay Adam. Sana nga matulungan ka niya. Kasi minsan yung matanda, hindi madaling kausapin. Minsan hindi siya nagpapakita kapag hindi niya gusto yung tao. Alam kong kakausapin niya ako. Walang magiging problema sa aming dalawa. Kung ganun, sige, maganda ka na. Mamayang uwian, pupuntahan natin siya. Ako ang personal na magdadala sa'yo sa lugar niya. Saka kung sakali mang makipag-usap siya sa'yo, huwag ka mag-alala. Hindi siya humihingi ng bayad o kapalit sa tulong na gagawin niya. Ang gusto lang niya, maging totoo ka. Dahil ang pinakaayaw niya sa lahat, yung niloloko siya. Pagsapit ng hapon ay hindi na nga umuwi si Sir Louis sa kanyang tinutuluyang bahay. Sumama na ito kaagad kay Sir Gomez upang makilala ang matandang albularyo na si Lolo Pasiano. Malayo-layo din ang kanilang nilakad bago narating ang bahay ng matanda. Tulad ng ibang baryo, ang mga magkakapit-bahay sa lugar na yon ay magkakalayo rin. Napakatahimik ng lugar at tanging mga huni lang ng hayop ang maririnig.
Ang kubo ng matanda ay luma na at gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at malalaking sanga ng puno, habang ang bubong ay yari naman sa dahon ng nipa. Saktong papalubog na ang araw at unti-unti nang binabalot ng dilim ang paligid. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nagsusunog ng goma sa kanyang bakuran. Nang mapansin sila ng matanda, itinigil nito ang kanyang ginagawa at hinarap ang dalawa. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito? Lolo, ako po si Gomez. Ako po yung teacher na madalas nagpapagamot sa inyo. Natatandaan niyo po ba ako? Tanda kita. Pero yung kasama mo hindi ko kilala. Ano bang sadya niyo rito? Bakit kayo nagawi dito sa lugar ko? Tiningnan ni Lolo Pasiano si Louie ng matalim. Tila sinusuri ang kanyang mukha. Ilang sandali siyang nanahimik bago nagsalita. Anong kailangan mo? Mukhang may kinalaman tungkol sa aswang ang problema mo Paano niyo po nalaman? Sabi ko naman sa'yo magaling yan si Lolo. Alam mo, malayo ka palang naaamoy ko ng amoy ng aswang sa katawan mo. Yang amoy na yan, hindi yan madadala sa ilang paligo. May dumikit sa iyong aswang, tama ba? Meron po. At yun po sanang ilalapit ko sa inyo. O sige, magsalita ka. Makikinig ako. Lolo, ako po si Louie. Teacher din ho ako. Nandito ako para humingi ng tulong para sa isa kong estudyante. Ang gusto ko po sana mailigtas siya mula sa angkan ng mga aswang. Ayoko mapahamak ang kaluluwa niya at gawin ang mga bagay na hindi naman niya gusto. Tahimik na tumango si Lolo Pasiano. Tila iniintindi ang bawat salitang binitiwan ni Sir Louie. Matagal siyang hindi nagsalita. Sigurado ka ba sa nais mong gawin iyo? Hindi yan basta-basta. Malalagay sa alanganin ng buhay mo. Ang gawain yan, hindi para sa mahihina ang loob. Handa ka bang isugalang yung buhay para sa estudyanteng ito? Nakahanda po ako. Mabait na bata si Adam, kaya ayaw kong mapariwara siya at maging aswang. Kung ganon, tutulungan kita. Pero may ilang bagay lang akong dapat na malaman at meron tayong gagawing paghahanda. Ngunit tandaan mo iyo, kapag sinimulan mo ito, wala nang atrasan. Opo, tatandaan ko. Gagawin kong lahat alang-alang sa batang yon. Alam niyo po bang pangarap maging pulis nun? Iniisip mo pala na iligtas ang batang yon sa tadhana niyang maging aswang. Oo, at itatakas ko siya sa masalimuot na kapalarang yon. Kung halimbawang maitakas mo siya, anong magiging plano mo sa kanya? Pag-aaralin ko ho siya. Tutulungan kong matupad nito ang mga pangarap niya. Hindi ka ba natatakot sa posibleng ganti ng mga aswang sa'yo kung sakali? Alam mo bang hindi mananahimik ang mga aswang kapag sila ang iyong nakanti? Idadamay nila lahat. Lahat ng malapit sa'yo. Sandaling natahimik si Louie. Pero ilang beses man niyang isipin, talagang buo na ang desisyon niya. Hindi po ako natatakot. Kung ganon, hindi kita tutulungan. Akala ko ba tutulungan niyo ko? Di ba yun ang sabi niyo kanina? Bakit biglang nagbagong isip niyo? Mali ang ganyang desisyon. Makinig ka sa akin. Yang inililigtas mo, maaaring siya rin ang maging mitsa ng kamatayan mo. Para kang mag-aalaga ng ahas na siya ring tutuklaw sa'yo. Ang nakatadhanang maging aswang, hindi mo yan mababago. Lalo na kung nananalaytay sa dugo niya ang dugong halimaw. Darating ang panahon na kakain niya ng tao kapag nagutom. Tungkulin kong iligtas sa mga anak ko, ang mga estudyante ko. Mahal ko ho sila. At hindi ako basta-basta uupo lang na parang walang pakialam kung alam ko namang may kaya akong gawin para sa kanila.
Kung mamamatay ako dahil sa misyong ito, ayos lang. Basta gagawin ko ang gusto ko. Kung ayaw niyo akong tulungan, ayos lang po. Sige po, aalis na po ako. Dismayadong tumalikod si Teacher Louie sa matandang albularyo at naglakad palayo sa kubo. Samantala, naiwan naman ang dalawa na nagkatitigan dahil sa mga iniwang salita ni Louie sa kanila. Hindi maiwasan ni Lolo Pasiano ang maantig sa mga salitang binitiwa ni Sir Louie. Nang makita ang lakas ng loob at kabutihan ng puso ng guro, napabuntong hininga siya at nagsalita kay Sir Gomez. Kakaiba ang kaibigan mong yon. Matigas ang ulo. Pero matapang at may malasakit sa kapwa. Iilan na lang ang ganyan ngayon dito sa mundo. Totoo po ang sinabi niyo, Lolo. Saksi po ako kung paano niya mahalin ang bawat estudyante niya. Napakabait na tao niya ni Teacher Louie. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi yan titigil hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niya. Basta sinabi niya, gagawin niya. Makalipas ang ilang oras, nakabalik na si Sir Louie sa kanyang tinutuluyan. Pagod na ang kanyang katawan, pero nananatiling matatag ang kanyang loob. Pagpasok pa lamang niya sa silid, ay agad niyang inalis ang mga laman ng bag at sinimulang paghandaan ang mapanganib na lakad. Dinagdagan niya ang bawang at asin. Maingat niya yung isinilid sa loob ng kanyang bag. Alam niyang hindi sasapat ang mga pangontrang yon, pero naisip niyang mas mabuti na yon kesa ang wala siyang madalang pamproteksyon. Habang siya ay abala sa paghahanda, napatingin siya sa kaliwa kung saan nakasandalang isang itak na may pakurbang talim. Bahagyang kinakalawang ang anyo nito, ngunit alam niyang maaari pa rin niya yung magamit sa oras ng kagipitan. Kinuha niya yon at maingat na hinasa ang talim. Nang ayos na ang talas nito, at saka naman niya yon pinahira ng katas ng bawang. Matapos makumpleto ang lahat ng kailangan, dinampot niya ang kanyang ilaw na debaterya at isinukbit sa kanyang balikat ang bag. Tumingala siya, huminga ng malalim, at maintim na nanalangin sa Diyos na magtagumpay siya sa kanyang misyon. Sa bawat apak ng kanyang mga paa ay baon niya ang pagnanais na mailigtas si Adam, ang estudyanteng minahal niya at itinuring na tulad ng isang anak. Maingat na binaybay ng guro ang madilim at malubak na daan. Matapos yun, sunod nitong pinasok ang masukal at nakakatakot na kagubatan. Iniilawan niya ang bawat dinadaanan. Sa tuwing makakarinig siya ng kaluskos at mahinang ingay, agad niya yung tinututukan ng ilaw na debaterya na nasa kaliwang kamay at nakataas naman ang itak na nasa kanang palad niya. Napapabuga na lang siya ng hangin sa pag-aakalang aswang ang mga naririnig niya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay natanaw niya na ang baryo. Pinatay niya ang dalang ilaw upang hindi yun makaagaw ng pansin sa paligid. Maliwanag na maliwanag ang lugar dahil sa nakapalibot na ang mga sulong may sindi. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar at tinapatan ang bahay ni na Adam. Nang makita niya ang binata ay napangiti siya. Nakaupo ito sa isang mahabang upuan. Sinuri niya munang paligid at sinigurong walang tao o anumang nilalang nakasama ang binata. Nang masigurong wala nga itong kasama, ay agad niya itong pinuntahan. Adam! Sir, anong ginagawa niyo dito? Delikado rito at... Nandito ko kasi hindi ka tumupad sa pangako mo. Nag-alala ako na sobra sa'yo. Hindi ka pumasok kanina at hindi ka nag-exam. Ano? Wala ka na bang balak na magtapos? Hindi na kayo dapat nagpunta rito. Hindi na pag-aaral ang prioridad ko. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Aalis lang ako kung kasama ka. Halika na! Sandali lang po! Ako nang bahala sa'yo, Adam. Wala kang dapat na alalahanin. Pagagandahin natin ang kapalaran mo. Tutuparin natin ang mga pangarap mo.
Halika na! Ayoko po! Mapapahamak lang kayo dyan sa binabalak nyo. Bakit ba ang tigas ng ulo nyo, sir? Nakikiusap ako, umalis na kayo habang hindi pa huli ang lahat. Yan ba ang gusto mo, ha? Ang maging halimaw? Ang maging aswang na pumapatay at kumakain ng tao? Kaya mong baguhin ang kapalaran mo. Desisyon ng tao ang magiging bukas niya. Kaya mamili ka, maging isang mabuting tao o maging isang kampo ng demonyo. Pero sir, habang nagtatalo ang dalawa, ay nakarinig sila ng malalakas na yapak na papalapit. Narinig niya ang boses ng ama. Adam, sino yung kausap mo dyan? Saan kayo pupunta? Tay! Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Mang Rodel, kasama ang kanyang asawa. Matatalim ang titig nila sa estrangherong kausap ng kanilang anak. Unti-unti silang lumapit kay Adam. Nang makita ni Louie ang kanilang mga galit na anyo, ay napuno siya ng pangingilabot. Agad niyang inihanda ang hawak na itak at iniharap niya ito bilang depensa. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Huwag kang magtangkang ilayo sa amin ang anak ko. Sandali! Huwag kayong lalapit! Ginagawa ko lang to para sa mas magandang kinabukasan ng anak ninyo. Nagmamagaling ka? Anong alam mo tungkol sa buhay namin, ha? Lapastangan ka! Uulitin ko, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng anak ninyo. May karapatan siyang pumili ng sarili niyang landas. Pabayaan niyo na siya! Manahimik ka! Wala kang alam sa amin at mas lalong wala kang alam sa ginawa naming sakripisyo para sa kanya! Lumapit ang dalawa kay Sir Louie. Doon nasaksihan ng teacher ang pag-iiba ng anyo ng mga ito na lalong nagbigay ng takot sa kanya. Ang kuko nila ay humahaba at ang mga mata ay namumula. Pasama ng pasama ang titig nila sa kanya. Kung totoong mahal mo ang anak ko, bakit mo siya aagawin sa amin? Alam mo bang may kapalit ang bawat bagay na gusto mong baguhin? Ang kinabukasan ng anak ninyo mahalaga dito. Hindi ko siya inaagaw. Gusto ko lang siyang bigyan ng pagkakataon na maging malaya. Hindi siya dapat lumaki sa takot at maling gawa. Kung ganon, handa ka bang ialay ang buhay mo para sa kanya, ha? Handa ka bang ibigay ang lahat para iligtas siya? Sumilay ang isang malupit na ngiti sa labi ni Mang Rodel habang humahakbang siya papalapit. Si Sir Louie ay mariing humawak sa itak habang hindi natitinag sa pakikipagtitigan sa magulang ng kanyang estudyante. Oh, handa akong ibigay ang lahat. Kung ito ang paraan para mailigtas siya, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Kung ganon, subukan mo! Agad napansin ni Sir Louie na nagsilabasan sa kanilang mga bahay ang mga lalaki. Ilang sandali pa ay bahagyang yumuko ang mga yon at tuluyang nabaluktot ang mga likod. Nangitim ang kanilang mga balat at humaba rin ang mga kuko at pangil. Hindi, huwag! Hindi niyo kailangan magalit at gawin ng... Sa paglingon niya, nakita niya si Adam na tumatakbo papunta sa kanya. Tumakbo ka na, sir! Tumakas ka na! Hindi mo kayang labanan ng mga yan! Bumilis ang tibok ng puso ni Sir Louie. Nagsimula siyang umatras. Ngunit naramdaman niyang unti-unti siyang napapalibutan ng mga nilalang. Kaya ko to! Isang aswang ang agad na nakalapit kay Louie at isasaksak sana nito ang kanyang matulis na kuko. Ngunit laking gulat ng guro nang biglang sanggain ni Adam ang kamay ng aswang. Ngunit ang mas ikinagulantang ng guro ay ang makita na nagbago na rin ng anyo si Adam at tuluyan na rin itong naging aswang. Isang nakakatakot na nilalang ng dilim. Adam? Hindi na makasagot sa kanya ang mahal na estudyante. Abala na kasi ito sa pagsangga at pagpigil sa kanyang mga kasamahang aswang. Ayaw nitong masaktan ng kanyang guro. Sumisenyas ang binata na agad na siyang tumakbo, pero alam niyang hindi niya pwedeng iwan sa ganong sitwasyon si Adam. Patawad, Adam.
Hindi kita pwedeng iwan. Pangarap ko na mailigtas ka. Kaya mo pa magbago. Kaya mo pang maging normal, sigurado ako. Walang nagawa si Adam kundi ang kalabanin ang kanyang mga kalahi. Isang malakas na pagtulak ang kanyang ginawa. Tumilapo ng ilang aswang. Kakaibang ipinapakitang lakas ng binata. Samantala si Louie naman ay inihanda ang kanyang itak. Handa na siyang makipaglaban at makipagsagupaan sa mga aswang. Alam niyang wala siyang kakayahang gumamit ng itak at hindi siya mahusay sa pakikipagpatayan. Pero kailangan niyang gawin para sa kanyang buhay, para na rin sa kanyang kaligtasan at ni Adam. Isang aswang ang kanyang nasaksak. Labis itong napasigaw ng malakas nang masugatan ng itak na may katas ng bawang. Biglang nag-anyong tao si Aling Lorna at hinarap ang kanyang anak. Ito ba ang gusto mo, Adam? Ang magkasakitan tayo dito? Ang labanan ng mga kaibigan at kapamilya mo? Umatungal ng malakas si Adam. Umiling-iling ito at tila sinasabing hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Sino ba talagang kakampihan mo? Kami o yung estranghero na yan? Yan ba ang sinasabi mong teacher mo na pumipilit sa'yo na maging isang suwail? Nay, tama na ho. Huwag na po natin saktan ng teacher ko. Mga kasama, hayaan na natin siya. Sir, umuwi na kayo. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat. Walang makakalabas ng baryo ng buhay! Kung ganun, nakahanda akong ipagtanggol si Sir sa abot ng aking makakaya. Nahihibang ka na! Para sa taong yan, handa mo kaming talikuran at pagtaksilan. Nang dahil sa paaralan at edukasyon, handa kang manakit ng kapwa mo aswang! Hayaan niyo po akong piliin kung ano ang gusto ko, Nay. Isa kang taksil! Wala kang utang na loob! Kamatayan ang kabayaran sa mga ginagawa mong yan! Ngayong gabi, pagbabayaran yung dalawa ang ginawa niyong gulo dito sa baryo namin. Kaya harapin na ninyo ang inyong kamatayan! Nang sabihin niyo ni Aling Lorna, sabay-sabay na umungol ng nakakakilabot ang mga aswang. Kasunod nito, nagsilabasan ang mga dalaga at kababaihan mula sa kanilang mga bahay. Gaya ng mga naunang aswang, nagbago rin ang kanilang anyo. Nangitim ang kanilang balat at humaba ang mga pangil at kuko. Hindi na lang iilang aswang ang kaharap nila, kundi buong baryo ng mga halimaw. Agad na binuksan ng guro ang kanyang bag at ikinalat sa paligid ang asin at bawang. Bahagyang natigilan sa pagsugod ang mga aswang. Maging si Adam ay napaatras din. Halika na! Tumakbo na tayo! Pero sir... Agad na hinila ni Sir Louie ang kanyang estudyante. Di nito alintana ang nakakatakot nitong anyo. Hindi naman mapakali si Adam habang nakikitang pursigido talaga ang kanyang mga kasama na patayin sila. Binilisan nila ang takbo at pumasok sa masukal na gubat. Hindi nila alintana ang matutulis na sanga ng puno at mga tinik na kanilang naaapakan. Nakasunod sa kanila ang mga aswang, kaya hindi sila pwedeng huminto. Ganun na lamang ang naging gulat ni Louie nang biglang may tumalon na isang aswang at nahagip nito si Adam. Tumilapon ang binata sa hindi kalayuan. Agad siyang naghanda. Isang aswang ang muling sumugod sa kanya. Naging maagap siya at sinaksak ang aswang sa dibdib nito. Ngunit ang hindi niya inaasahan, isang matulis na bagay ang bumaon sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, nagsuka siya ng sariwang dugo. Malakas na humalakhak ang ama ni Adam at may ibinulong ito kay Sir Louie. Ngayon ka magtapang-tapangan, Dayo. Kung inaakala mong sapat na ang tapang pararapin kami, nagkakamali ka. Hayop ka! Sinira mo ang anak ko! Papatayin kita! Hindi! Wag! Wag mong papatayin si... Sigaw na lang ang nagawa ni Adam na hawak ng dalawang aswang ng ibao ng ama nito ang matutulis na kuko sa likod ng gurong si Louie.
Mas dumami ang dugong lumalabas sa bibig nito at maya-maya pa'y tuluyan yung bumagsak sa lupang kinatatayuan. Upang tuluyang mapatay, itinaas ni Mang Rodel ang kanang kamay nito upang tusukin sana ang leeg ng guro. Ngunit napatigil siya at napasigaw nang malaglag sa lupa ang piraso ng mga daliri niya. Hindi! Hindi! Sinong may gawa nito? Sino? Ako! Nang iangat ni Mang Rodel ang kanyang tingin, ay nakita niya sa harap si Lolo Pasiano at si Sir Gomez. Ang matanda ay may hawak na punyal sa kanyang kamay na may bahid pa ng dugo mula sa pinutol na daliri ng aswang. Makikita rin ang tikas at tindig nito na animoy hindi isang matanda. May suot din itong kwintas na naglalaman ng mga agimat at samot-saring mga mutya. Walang hiya ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa... Bago pa maituloy ng lalaki ang sasabihin, bumauna sa leeg nito ang matalim na punyal ni Lolo Pasiano. Sa bilis at liksing taglay nito ay hindi man lang yun napansin ng aswang. Isa pang pagwasiwas ay tuluyang humiwalay na ang ulo ni Mang Rodel sa katawan nito. Ay, ang sarap sa pakiramdam na makabalik sa dati kong ginagawa. Nakakapanibago pero nag-e-enjoy ako. Hindi na nagsayang ng oras si Lolo Pasiano. Isa-isa niyang sinalubong ang mga aswang na galit sa paglusob. Sa bawat pagwasiwas ng kanyang punyal, tumatalsik ang kulay itim na dugo at kasabay nito ang pagkamatay ng mga aswang. Kakaiba ang lakas at liksi na ipinapakita nito sa laban. Gayon din si Sir Gomez na may hawak ding punyal na may magkabilang talim. Samantala, nakatakas naman si Adam sa mga aswang na nakahawak sa kanya. Agad nitong sinugod ang mga kasamahang aswang at galit ito sa nangyari sa kanyang guro. Lahat ng maabot niya ay kanyang niluluray ang laman. Walang awat. Wala siyang ipinakita maski konting awa sa kanyang mga kasamahan. Sa loob ng halos 10 minutong patayan, sa wakas ay nagsipag-atrasa na ang mga natitira pang aswang kabilang ng ina ni Adam na si Aling Lorna. Bagamat galit ito sa anak, ay wala naman itong lakas ng loob na lapitan si Adam. 4 na lamang silang natira. Si Adam, si Lolo Pasiano, si Gomez at si Sir Louie. Biglang nag-anyong tao si Adam at nilapitan ang sugatan niyang guro. Sir Louie! Sir, gumising ka! Sir! Lumapit na rin ang albularyo at ang kasamahang guro. Agad na kumilo si Lolo Pasiano at isinuot kay Sir Louie ang suot nitong kwintas na puno ng agimat. Kaagad nilang napansin na umayos ang paghinga nito. Nagkaroon ito ng panandaliang malay. Adam, maging mabuti ka sana. Muli nitong ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa labis na panghihina. Sir, nakikiusap ako, mabuhay ka. Huwag mo akong iwan. Nakikiusap ako. Muling bahagyang dumilat si Sir Louie at isang mahinhing ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang tinititigan si Adam. Halos hindi niya na maigalaw ang katawan dahil sa mga natamong sugat. Ngunit pinilit niyang iangat ang kanyang kamay upang haplusin ang mukha ng kanyang estudyante. Ang tapang mo. Proud ako sa'yo. Sir Louie! Lumipas ang mahigit 1 buwan. Mula sa harap ng entablado ay maririnig ang malakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao. Nagsisimula na ang pag-akyat ng mga estudyanteng magtatapos para sa taong yon. Habang hindi pa natatawag ang pangalan,
ay pinagpapawisan na ng husto si Adam sa ibaba ng entablado. Kabadong-kabado. Napatingin si Sir Gomez sa kanya at ito na rin sa wakas ang nagtawag sa kanyang pangalan. Pag-akyat niya sa stage, kasabay ng pag-abot ng diploma, ay agad niyang niyakap si Sir Gomez at nagpasalamat ito ng labis sa kanyang guro. Habang yakap nito si Sir Gomez, bigla niyang napansin ang isa pang pamilyar na figura na nakatayo sa gilid ng entablado. Natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakangiti sa kanya si Sir Louie. Buhay at malusog. Sir Louie? Ngumiti si Sir Louie at lumapit kay Adam. Tapik sa balikat ang sumalubong sa kanya. Ano, di ba sabi ko sa'yo makakagraduate ka? Sir, buhay ka? Magaling yung doktor ko eh. Saka alam mo ba, sabi ni Lolo Pasiano, marami pa raw kasi tayong pagsasamahang laban, kaya hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi napigilan ni Adam ang mapaiyak dahil sa halo-halong emosyon. Mabilis niyang niyakap si Sir Louie. Nagsigawan sa tuwa ang mga kapwa niya estudyante sa madamdaming tagpo na yon. Nagpalakpakan ng lahat at napuno ng saya ang buong bulwagan. Matapos ang madamdaming tagpo, bumalik si Adam sa kanyang pwesto sa entablado. Habang nagpapatuloy ang seremonya ng pagtatapos, hindi pa rin makapaniwala ang mga mag-aaral na nakabalik na ang paborito nilang teacher. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ng mga estudyante sa labas ng bulwagan. Si Adam at si Sir Louie ay kanilang pinalibutan. Lahat ay nais magbigay ng yakap kay Sir Louie at magbigay ng pagbati sa isa't isa. Hindi maitago ng guro ang kanyang saya habang kausap ang kanyang mga estudyante na nagmistulang mga anak niya na itinuring sa loob ng 1 taon. Masaya ako sa tagumpay ninyo. Mas galingan nyo pa ha. Tuparin ninyo ang mga pangarap ninyo. Makakaasa ba ako? Sir, salamat sa lahat. Dahil sa iyo natutunan kong ipaglaban kung ano ang tama. Salamat talaga sa lahat. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Magmula ngayon, pamilya na tayo, Adam. At ang pamilya, nagtutulungan at hindi basta-basta bumibitaw. Muli silang nagyakapan. Ang bulwagan ay napuno ng tawanan at masayang kwentuhan. Habang nagmamasid si Lolo Pasiano sa paligid, ay nakatayo siya sa hindi kalayuan. Tahimik na pinanonood ang bawat eksena. Nakangiti ito at mukhang masaya. Nagtagpo ang kanilang mata ni Sir Louie at pareho silang tumango at nagkangitian. Isang pasasalamat ang binanggit ng guro kay Lolo Pasiano. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig nyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!